Hello guys! So ngayon, nakapag-setup na ulit tayo dun sa ating store kasi kailangan nating mag-setup kasi may grand opening sila in few days. So, ang gagawin ko dun sa special day na yon is magkakaroon tayo ng 25% off on everything in the booth na yon para maka-attract tayo ng customers, para mabilis yung ating turnover, para mabilis yung benta natin. So, yun ang gagawin ko. Babalik kami bukas, mag-price tag ulit ako. Ang dami ko pa guys items na kahit hindi ko binili, yung mga collaboration na na-stock dito, or di ba meron tayo sa mga Gap na nakukuha ng halos libre kasi meron akong credits doon. Meron akong points na nakukuha, kina-convert ko siya into products, binibenta ko siya sa online. Kaya lang, sobrang busy ko, hindi na ako makapag-post sa aking online store. So, anong nangyayari? Bibili ako, matatambak dito sa aming cabinet, mapupuno, siksik, liglig na. So, naalwas ngayon yung mga gamit natin napunta doon. And meron din tayong iba pang mga home items na dadalhin natin doon sa ating store. So, ngayon, yun yung gagawin ko. And then, minsan magbubuklat lang ako sa cabinet natin. Ano ba yung mga pwede na ditong i-dispatcha? Ganun. And, magtitingin ka lang. And then, meron ka ng, ay, meron nga. Ganon. So, meron marami. So, yun ang kagandahan pag may booth kang ganon. And ngayon, tatanungan natin, tatawag tayo kung magkano ba yung kinita natin for last month kasi hindi ka na-expect na malaki or kasi nung time na 1 month na eksakto today. Kasi, nung nag-set up tayo, di ba, babago pa silang bukas. Tapos, wala pa tayong products. Parang nag-ano lang tayo doon, kung ano man yung meron tayo. Na nahagila para hindi sayang yung oras. Kasi nga, tumatakbo yung araw. So, ngayon, tatawagan ko yung place, yung vendor mall kasi ang tawag doon. And tatanong ko magkano kinita natin for this month. And 1 month free. So, nung una kaming nag-set up doon, wala kaming binayad this whole month. Kaya lang, yung kikitain mo ngayon, babawasin, pambayad mo na next month. So, kung magkano man yun, okay lang yun kung magkano yung natira. So, tingnan natin. And pwede nga natin siyang i-tax deductible. So, basically, magbabayad ka ngayon ng rent. But at the end of the year, makukuha mo siya. So, parang ganun. Ang simpleng explanation. So, parang, kasi dito nga, ina-encourage ng gobyerno, ganun sabi ko, na mag-business yung mga tao para hindi pabigat sa gobyerno. Yun ang, kaya na-encourage niya. Kaya may mga tax deduction sa business yun, business tax deductible. Parang ganun. Yung asawa ko alam. Ako, ano lang, konti na yung alam ko sa ganyan. Kasi siya yung nag-prepare ng tax natin. So, yung mga ginamit natin doon, hanger, pardible, kahit ano naman, pwede mong ilagay yun as business expense. So, parang yung rent mo is parang libre na. Magpapauna ka lang and then makukuha mo siya or mababawas siya sa tax na ibabayad mo next year, ibabawas na siya yung rent. So, ganun yun. Kaya, parang talagang yung kikitain mo, sa'yo lang yun. Pero nga, at the end of the year mo pa, makukuha yung rent na binayad mo kung wala kang kinita dun sa store. Kaya pala, walang umaalis sa ganyan mga booth kasi maano mo siya, parang marireimburse mo siya sa gobyerno. Okay, tapos, mamaya guys, ngayon na, tawagan na natin. Hindi ko pala alam kung ano yung number. Hi, this is Cheryl. I just would like to ask, in booth 77, how much you need for the month? Sure. Okay, alright, thank you. Okay, bye-bye. So, yun guys. Ang kinita natin sa ating booth ay $146.77. $146 lang. So, kulang pangbayad dun sa ating renta. Which is okay lang yun kasi nga kakaset up pa namin nun. And wala pa masyadong customers. So, though nakabenta tayo, pero hindi ganon kalaki yung ating benta. So, parang yung first month na kinita natin is mapupunta lang sa rent this month. So, magdadagdag pa ako ng $3 something, which is okay lang yun. Hopefully, this month, mas maganda kasi marami tayong produkto na dinala doon. Marami tayong produkto na nilalagay. So, ganun talaga, nag-uumpisa pa lang.
And nung umpisa pa lang nung ating booth. When is my next one? So, nakakatawa pa rin. Baka kumikita tayo kahit papaano. And, yun nga, nung umpisa kaming nag-sign up doon, umpisa na kagad yung bayad mo, yung umaandar na yun, tumatakbo na yung araw mo. And, mga ilang araw pa kami bago kami nakapag-setup kasi naglatag pa tayo ng flooring, nag-ayos pa tayo, mga after talagang kami nakapaglagay ng products doon, nag-tag pa tayo. So, siguro after a week pa bago natin siya fully na iset up yung mga paninda. Hello guys! So ngayon nagawa tayo ng pandesal. Pero alam mo naman lagi tayong kulang-kulang na ingredients. So ang ginamit ko ay pizza flours. Hindi ko alam ang mangyayari. Pero lahat nung sinabi niya na ingredients, meron ako. Yun nga lang, pizza flour lang instead of yung wheat flour or bread blend. Ito, hindi to. Ito yung brand na nakakain ko kahit na may gluten intolerance ako. Hindi ako nangangati, walang reaction, kasi siya ay heritage wheat. So, kahit na wheat siya, nakakain ko siya. Kasi yung pagpaprocess sa kanya is yung kung paano siya pinaprocess nung old times. Ganun. So, maganda yun, guys. Kaya, napansin ko pag dito talaga walang kate-kate. Pero, pag yung sa store-bought, kahit pa organic yan. Gaya nung isang araw, nag-testing ako ng, halimbawa, nakadikit sa, pizza. Kumain sila ng pizza. Kaya hindi ako nakakain ng pizza yun. Nag-pizza sila ngayon. Hindi ko man lang yan natikman. Ay, tinitingnan ko lang yan. Though meron namang pizza sa store na gluten-free na pwede ako. Kaya lang, hindi naman din ako masyado mahilig sa pizza. Pero minsan napapaibig tayo. So, nakakakain tayo ng pizza. Wow. It looks good. And then, you're welcome. And then, anong tawag dito? Nawala ako. So, hindi ako nakakain. So, kanina sabi ko, ay, nagkakainasal ng pizza. Siyempre, tapos natanong ang asawa ko, anong gusto mo? Gusto mo ng chicken wings? Kasi kalimitan doon may tindang chicken wings. Tapos, kaya lang, pag nag-chicken wings ako, magluluto ako ng kanin kasi parang hinayang kainan chicken wings na papapakin lang. So, sabi ko, wag mo na kang bilhin. Oh, sigurado ka, wala kang kakain. Sabi ko, wag ka mag-alala. Okay lang ako. Kalimitan, pag nasabi, gusto mo, hindi ako nagpapabili na. Kasi nga, ano naman, yung alam ko na, okay lang naman ako. So, okay lang sa akin kung wala akong pizza. Kasi doon walang gluten-free pizza. So, parang naisip ko, naalala ko, teka muna, may napanood ako nung gawa ng pandesal. Total, gutom na ako. So, ginawa ko siya. Ang tagal nga ng process. Ayan na, guys. Oh. That looks really good. Yeah, that looks really good. Ayan, guys. So, nagbip-bip na. Yung ating pandesal is ready na siya. And, titikman na natin. Kaya may init pa pala, no? So, hayaan muna natin na nandun lang siya sa papalamigin muna. Kasi, nagbip-bip na siya, guys. So, 18 minutes lang siya. I-clear off na natin. Eto na. Hala. Oh my goodness. Ang bango. Oh, may pandesal. Oh my. Ang gara. Ano yun? Iniroll ko siya. Sa sunod, akan guys, papakita sa inyo kung paano ko siya ginawa. Sa kulay, parang kulang pa. Baka hindi pa siya ready. Uy, ready na, uy. Ayun na, uy. Ready na pala. Okay. Okay, guys. Ang ganda! First time kong mag-bake. I'm not a baker kasi. So, ngayon nag-aaral ako mag-bake. Ano ba yan? Hindi ko makuha. Ano lang daw eh, 18 to 20 minutes. Make sure na. Hindi naman kasi umalsa na eh. Tingnan natin tong isa na to, guys. Tingnan natin. Wow! Wow! Ayan. Uy. Tingin ko hindi na siya Tikman natin, guys. Init. Okay, tikman natin. Wow. Mmm.
Gagawin ko siya. Actually, naparami dito yung asukal. Kasi ang sabi dun sa recipe is, ano raw, 1/4 sugar. Mali ang pagkabasa ko, mahalabo yung mata ko. Naging kalahati. Pero okay lang naman. Okay, so ngayon. Hello. Ay, grabe. Successful. Kaya lang parang nakalimutan kong lagyan ng butter yung ilalim. Kaya nakadikit siya. Kasi walang sinabi na lagyan daw yung ano. At pala si ano na lang. Sarap. Uy, lasa siyang pandesal. After, ngayon, imin muna tayo. Ito yung ginawa ni Ben na ang tawag, lemon juice. Ito naman yung tsaa ni Kuya. Ginger turmeric. Mas gusto ko siya ng mainit. Malamig na eh. So yun guys, timer ko siyang 5 minutes. Para main-in pa siya. Ang sarap. Tama, soft and fluffy siya guys. So ang ingredients niya ay, ano nga ingredients? Meron siyang butter, milk, powdered milk, instant yeast, konting salt, tapos sugar, tapos flour, then mix. Tapos nung bago mo siya ibilog, lalagyan mo siya muna ng butter. Yun ang ginawa niya. Pero ang ginawa ko nga is mixture ng cream cheese. Tapos half is cream cheese, half is butter. Titingnan ko yung lasa. Ang sarap guys. So, ang ano niya, ano ba yung sa Facebook ko, yung soft pandesal. Ang sarap. Pwedeng pang bisita. Ayun lang guys. So, kakain pa ako mamaya. Iniin lang natin. And, yeah, first time ko magluto ng pandesal. Ayun guys, so, natutuwa naman ako na nakabenta tayo. Sa first month natin kaagad ng ganon, 146.77. Kahit na medyo maliit pa siya, pero hopefully, tumaas siya, 'di ba? Kasi kakabukas lang nung place na yon. And then, nung time na yon, wala pa tayo masyadong, tawag dito, wala pa tayo masyadong produkto. Tapos, hindi naman kaagad, nung pagka-sign up namin na agad, nandyan na kaagad yung produkto. Hindi, kasi pinipare pa natin. Di ba, nalagyan pa natin ng linoleum para maganda-gandang tingnan. So, nakakatuwa lang talaga. Kabenta tayo. Sana hopefully, next month, tumaas ng konti yung ating kita. So, magdadala pa tayo, guys, ng mga items doon. And actually, tomorrow, magdadala tayo. Kasi, meron pa akong nakita. Naghalwat ulit ako ng bahay. Tsaka, ito pa yung sa liquidation ko nakuha, guys. Tingnan niyo. Mga plato, na-sort ko na siya, nakita ko na. And brand new siya. Nakalimutan na. Tapos, maalala ko siya. And nandun lang kay na mother na under the sink. Okay. And, ayan, mga baso. Ito sa ibenta natin yun dyan. Hindadal natin bukas. Yan ako natin sa liquidation. And then, ito, dadalhin ko rin to. Ayan. Ito yung akistong closet na nabili ko 2 years ago. Ngayon, dadalhin ko doon kasi kailangan. And then, ito yung mga bag na hindi na ginagamit. Sketchpad na brand new to. Noong pang years and years, nakatambak lang. Ayan, kasi lagi kami may nakukuha sa school. So, atin na lang siyang ibebenta rin para hindi nakatenga. And nag-iwan ako nung gagamitin ng mga bata this year. Kasi ang kailangan lang nila, isang ganito, tig-isa. Tsaka tig-isang sketchpad. Tingnan nyo, ang dami. Wala akong binili dito, bigay ito ng school nila. So, yan. Yung dadalhin natin bukas. And ito pa, itatag ko pa yan. Ito, hindi ko pa ito natatag. Wala pa akong natatag actually. Ito, itatag ko pa yan. Tapos, may tira pa tayo na, yung hindi na naman natapos last time nandun tayo, na nasa box na mga damit na ihahanger doon. Iniwan ko lang sa sakyan kasi nga bukas babalik tayo. Okay guys?